Sa modernong Scotland, dalawang Amerikanong turista ang bumisita sa isang lokal na pub. Dito, kanilang napansin ng mabuti ang sikat na litrato ng Loch Ness Monster. Ngunit sinabi sa kanila ng isang matandang lalaki na ang litrato ay peke at may mas malalim na kwento sa likod nito kaysa sa kanilang inaakala. Ang mag-asawa ay umupo sa kanyang mesa at naghanda upang pakinggan ang buong kwento. Noong 1912, sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, isang batang lalaki na nagngangalang Angus McMara ang nagmamasid sa tubig. Siya ay nangangarap na makapasok dito, ngunit ang kanyang mga pantasya ay nauuwi sa mga bangungot kung saan naiisip niyang nalulunod siya. Sa totoong mundo, iniiwasan ni Angus ang tubig at sa halip ay nangongolekta ng mga kabibe sa baybayin. Iniisip niya ang kanyang ama, isang sundalo sa Royal Navy, na nagsabi sa kanya na ang lawa ay isang kakaibang at mahiwagang lugar. Sa ilalim ng tubig, nakahanap si Angus ng isang malaking itlog na may kakaibang hugis sa buhangin at nagpa siyang dalhin ito pauwi. Natagpuan siya ng kanyang ina at sinabihan na umuwi. Magkasama silang bumalik sa kanilang bahay, isang malaking mansyon. Tumakbo si Angus upang itago ang mahiwagang itlog sa hardin ng kanyang ama habang dumating ang kanyang kapatid na si Kirsty, na tinanong siya kung nag-enjoy siya sa baybayin at pinaalala sa kanilang ina na hindi masyadong masaya si Angus kamakailan. Sa loob ng shed, minarkahan ni Angus ang isa pang araw nang wala ang kanyang ama. Inalis niya ang bato mula sa timba at sinimulang linisin ito, na nagbubunyag ng maliwanag na asul na kulay sa ilalim. Nang siya ay bumalik para maghapunan, nagsimulang gumalaw ang itlog ng mag-isa. Kinagabihan, si Angus ay nagising dahil sa isang tunog mula sa labas. Nang sumilip siya sa bintana, natuklasan niyang nakabukas na ang pinto ng shed. Bumaba si Angus upang tingnan ang problema at agad niyang nakita na ang itlog ay napisa na. Sa dilim, isang misteryosong nilalang ang nagtatago mula sa kanya. Di nagtagal, lumabas ang maliit na nilalang at ipinakita ang sarili nito bilang isang kakaibang hayop. Kumuha si Angus ng patatas at sinimulang pakainin ito. Unti-unting nakukuha ang tiwala ng hayop. Napansin niyang may hiwa ang nilalang. Kaya sinubukan niya itong gamutin at ipinangakong aalagaan ito habang ililihim sa lahat. Kinabukasan, nagising si Angus at nakakita ng parada ng mga sasakyang militar na dumarating. Akala niya bumalik na ang kanyang ama kaya't si Angus, ang kanyang ina, at ang kanyang kapatid ay nagmadaling lumapit upang makita ito. Ngunit inihayag ni Kapitan Thomas Hamilton na ang Royal Air Force ang may kontrol sa mansyon para sa isang operasyong militar. Napagtanto ni Angus na ang mga bihasang sundalong ito ay banta sa kanyang bagong kaibigan. Habang nagkakampo ang mga sundalo sa bahay, ipinaliwanag ni Kapitan Hamilton na naghahanda ang mga sundalo laban sa banta ng isang pagsalakay ng Aleman. Bumalik si Angus sa shed at natagpuan ang nilalang na sinira ang lugar sa paghahanap ng pagkain. Upang maprotektahan pa ang mga gamit ng kanyang ama, pumunta si Angus upang kumuha ng pagkain para sa kanyang alagang hayop. Ngunit tumanggi ang cook ng army na si Sergeant Strong na bigyan siya ng kahit ano. Mabilis na nag-isip si Angus at hinayla ang basurahan papunta sa shed. Tumalon agad ang nilalang sa loob ng basurahan at halos kainin ang lahat ng laman nito. Nagpasya si Angus na pangalanan ang nilalang na Crusoe bilang paggalang sa librong Asterisk Robinson Crusoe. Habang masayang kumakain si Crusoe, nagsimulang magsaliksik si Angus kung anong uri ng hayop ang naninirahan sa kanyang shed. Ngunit wala sa mga posibilidad ang may saysay. Naalala ni Angus kung paano ikinwento ng kanyang ama ang tungkol sa isang alamat ng isang mahiwagang halimaw na nakatira sa lawa at kung paano niya palaging nais makita ito. Napagtanto ni Angus na ang nilalang, na parang isang uri ng isda, ay tila natutuyo na. Nagbuhos siya ng isang timba ng tubig sa basurahan. Umaasang makakatulong ito upang mabuhay ang nilalang. Sa lawa, isang pares ng mangingisda ang nanghuhuli ng isda para sa pananghalian at napansin nila ang mga militar na nagtatayo ng artillery battery sa burol. Ipinaliwanag ni Kapitan Hamilton na ang mga opisyal ay inatasang maghanda laban sa banta ng mga submarinong Aleman na natagpuan sa kalapit na mga tubig. Habang naglilibot sa lugar, nakita ni Angus si Sergeant Walker na may hawak na patay na USA at muling napagtanto ang panganib na dala ng mga kalalakihang ito sa kanyang bagong kaibigan na si Crusoe. Tumakbo siya pabalik sa shed at natagpuan ang lugar na lubos na magulo. Naisip ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang asawa ngunit naputol ito sa pagdating ni Louis, isang trabahador. Ilang araw na ang nakaraan. Inatasan niya si Louis na linisin ang shed at alisin ang laman nito. Ipinahayag niya na pinaghihinalaan niyang may alaga si Angus sa shed, isang bagay na bawal para sa kanya, at sinabing kay Louis ang responsibilidad na alagaan ang sitwasyon. Lumabas si Angus ng bahay at nakita si Louis na binubuhos ang laman ng basurahan. Ngunit sa kanyang gulat, wala si Crusoe sa loob. Nakipagtalo si Angus kay Louis sa pag-asang maprotektahan ang pagawaan ng kanyang ama habang ito ay nasa digmaan. Ngunit iginiit ni Louis na ang workshop ay nasa kanyang pangangalaga at gagawin niya ang nararapat dito. Kinagabihan, naglakad si Angus sa paligid. Tinatawag si Crusoe, bagay na napansin ni Louis mula sa loob ng mansyon. Si Crusoe, na mabilis na lumalaki, ay naglibot sa bahay ng pamilya at aksidenteng nakasalubong ang asong militar na si Churchill, na humabol sa kanya. Halos makaligtas si Crusoe, ngunit ang mga tauhan ng paglilinis ang sinisi ang militar at ang kanilang aso para sa mga pinsalang nangyari.
Halos sumuko na si Angus sa paghahanap nang bigla na lamang sumigaw ng malakas si Kirsty sa takot. Tumakbo si Angus papunta kay Kirsty at natagpuan si Crusoe na nagtatago sa puno ng tubig na bathtub niya. Sinabi ni Angus sa kanyang kapatid na hindi nito sasaktan ng sinuman at pinakiusapan siyang mangako na huwag ipapaalam sa kanilang ina. Pumayag siya ng nag-aalangan at tinawag si Louis upang tingnan ang guest bathroom at nagdala ng mga damit na pagmamay-ari ng kanyang asawa. Tumanggi si Louis ng magalang at tinanong kung kakailanganin pa niya ang mga ito pag-uwi. Ngunit ipinaliwanag ng ina ni Angus na hindi na babalik ang kanyang asawa. Nalubog ang barko nito 1 taon na ang nakalilipas at siya ay naitalang nawawala simula noon. Ipinahayag niya na nalilito si Angus. Halatang hindi kayang tanggapin ang posibleng pagkawala ng kanyang ama. Pinipilit ni na Angus at Kirsty na panatilihing tahimik si Crusoe, na mabilis na lumalaki. Ngunit wala silang magawa. Dumating si Louis upang ayusin ang banyo na tila sira, kahit laban sa kagustuhan ni Angus. Pinapasok siya ni Kirsty, at agad niyang nakita si Crusoe. Naisip ni Louis na baka si Crusoe ay isang water horse, isang nilalang mula sa alamat ng Celtic. Ayon sa alamat, maaaring isa lang ang water horse sa mundo sa bawat pagkakataon. At bago ito mamatay, nangingitlog ito upang maghatid ng susunod na water horse. Habang hinahanap ng kanilang ina ang mga bata, nakiusap si Angus kay Louis na tulungan siya bago makapasok ang ina sa banyo. Dinistract ni na Kirsty at Louis ang kanilang ina. Sinasabing tumutulong sila kay Louis na suriin ang problema, at salamat sa kanila. Nagawa nilang ayusin ito, kahit medyo nagdududa. Naniwala ang kanilang ina sa kanilang kasinungalingan at bumaba. Ngunit bago bumaba, nagtagpo sila ni Kapitan Hamilton, na nag-imbita sa kanya sa isang hapunan bilang pasasalamat. Masaya siyang pumayag. Pinayuhan ni Louis si Angus na dalhin si Crusoe sa lawa, ang pinakamahusay na lugar para dito. Ngunit mariing tumanggi si Angus. Naniniwalang ang pinakamagandang lugar para kay Crusoe ay kasama siya. Sa gabi ng hapunan, naghahalongkat ang kanilang ina ng damit at nakahanap ng isang eleganteng gown na matagal nang hindi niya nasusuot. Sa banyo, pinakain ni Angus si Crusoe ng dilatang isda. Pinigilan siya ni Kirsty at sinabihang tingnan kung ano ang nangyayari sa ibaba. Ngunit nang umalis siya, ang pansamantalang solusyon ni Angus upang isara ang pinto ay nabigo, at si Crusoe, na sinusubukang abutin ang isda, ay nahulog mula sa bathtub. Sa kusina, nagsasayaw ang mga sundalo at ang mga tauhan ng bahay. Bigla namang nakaramdam ng kakaibang amoy ang asong si Churchill at tumakbo papunta sa pinagmulan nito. Kasabay ng pagpasok ni na Angus at Kirsty, napansin ni Angus na nawawala ang aso sa itaas. Naglalakad ang water horse sa mga pasilyo hanggang sa makasalubong nito si Churchill na wala na sa tali. Hinabol ni Churchill si Crusoe sa buong bahay, na nagdulot ng malaking kaguluhan. Nang makarating si Crusoe sa hunting room, natakot siya nang makita ang sarili na napapalibutan ng mga hayop na pinalamanan at patay. Sinundan ni na Angus at Kirsty ang mga tunog ng pagbagsak at ingay. Sa hapunang militar, narinig ni na Kapitan Hamilton at ang ina ni Angus ang malalakas na ingay sa buong bahay. Sa huli, nagdulot ng kaguluhan ang habulan sa banquet hall, kung saan walang ingat na tumakbo si Churchill sa ibabaw ng mesa, nag-iiwan ng kalat sa kanyang daraanan. Nakaligtas si Crusoe nang hindi napansin. Humingi ng paumanhin si Louis sa ina ni Angus at sa mga sundalo, na ipinaliwanag na sinusubukan niyang huliin ang aso. Hindi natuwa si Kapitan Hamilton at ipinakita ang kanyang pagkadismaya, ngunit tumangging sumunod si Louis sa kanyang mga utos. Inutusan siya ng ina ni Angus na ihatid si Angus sa kanyang kwarto, na sinang-ayunan ni Louis. Sa labas, nagkunwaring estatwa si Crusoe, na matagumpay na nilinlang ang aso. Nang makakita ng isang fountain na puno ng mga isda, sumisid si Crusoe at nagsimulang kumain. Habang hinahanap ni Louis si Angus, nangako siyang mahahanap niya ang water horse kung babalik si Angus sa kanyang kwarto, na kanyang sinunod kahit may pag-aatubili. Nang magbukang liwayway, natagpuan ni Louis si Crusoe, na mas malaki na ngayon. Sa fountain, dinala niya si Angus upang makita ito. Pagkatapos, isinakay ni Louis at Angus si Crusoe sa malaking lawa, kung saan maaari itong mas mabuting manirahan. Sa shed, inutusan ni Kapitan Hamilton si Louis na lumayo kay Angus. Iniisip na masamang impluensya si Louis. Habang sila ay nasa lawa, aksidenteng nahuli ng dalawang mangingisda si Crusoe at naramdaman ang kanilang bangka na hinahatak. Walang magawa, pinutol ng mangingisda ang tali upang mailigtas ang bangka. Kinuha ni Kapitan Hamilton si Angus sa ilalim ng kanyang pangangalaga at nangakong nagagawin siyang disiplinadong sundalo. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsasanay, tumakas si Angus mula sa kanyang mahigpit na buhay militar. Bumalik siya sa lawa at natagpuan si Crusoe. Naganap ng lumaki at masaya na makita siya. Pinayagan ni Crusoe si Angus na sumakay sa kanyang likod sa kabila ng takot ni Angus sa tubig. Pagkatapos ng kaunting paglangoy, nagsimulang sumisid ang water horse, laban sa kagustuhan ni Angus. Ngunit kalaunan, nagustuhan ng bata ang karanasan, na nagbigay daan upang mapagtagumpayan niya ang kanyang takot sa tubig. Nang bumalik sila sa ibabaw, napansin ni Angus ang isang kakaibang metal na lambat na inilalagay. Isang bitag para sa mga submarino na posibleng pumasok sa lawa. Habang naglalakad sila, kumawala si Churchill sa kanyang amo at nagsimulang hanapin si Crusoe. Hinimok ni Angus si Crusoe na magtago bago dumating si Strunk.
ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Sergeant Strunk ang nilalang na sumisisid sa ilalim ng tubig. Ikinwento ni Angus kina Lewis at Kirsty ang tungkol kay Crusoe, at nagiti silang tatlo. Nagpasalamat ang ina ni Angus kay Lewis sa pagpapatawa sa mga bata. Nakita ni Kapitan Hamilton ang kanilang pag-uusap at nadismaya nang malaman na si Lewis ay isang mabuting tao at may mahusay na record sa digmaan. Sa isang pub, masayang ikinwento ng mga mangingisda sa iba ang tungkol sa misteryosong halimaw na nakita nila, at iminungkahi ng mga lokal na ang balitang ito ay maaaring mag-akit ng mga turista sa lugar. Kinabukasan, bumalik ang mga mangingisda sa lawa dala ang kamera. Umaasang makuhanan ng litrato ang nilalang upang magpayaman. Samantala, dinala ni Kapitan Hamilton ang ina ni Angus at ang mga bata sa lawa upang ipakita kung ano ang ginagawa ng mga sundalo doon. Ibinunyag ni Hamilton na magpapaputok ang mga sundalo ng kanyan sa lawa. Sinabi ni Angus sa kanyang ina ang tungkol sa nilalang sa lawa, ngunit hindi siya pinaniwalaan. Sinang-ayunan siya ni Kirsty, ngunit hindi rin ito nakatulong. Nagpaputok ng mga kanyan sa lawa, na halos tamaan si Crusoe. Sinubukan ni Angus na pigilan ang pagpapaputok, na ikinagalit ni Hamilton. Pagkatapos sabihin ng kapitan sa ina ni Angus na kailangan ng disiplina ng kanyang anak, pinauwi ang pamilya. Dahil sa pag-atake, napagtanto ng mga mangingisda na hindi nalilito ang nilalang. Kaya nagpasya silang magpanggap ng peking litrato ng Loch Ness Monster, ang sikat na Surgeon's Photo. Sa loob ng isang buwan, pinapapasok si Angus sa kanyang kwarto ng alas 6 gabi-gabi at hindi siya maaaring lumabas. Nakita niya ang peking litrato sa pahayagan. Inihayag ni Sargento Strunk na eksaktong yon ang nakita niya sa lawa. Nangako si Sargento Walker nang may sigasig na huhulihin ang nilalang. Palihim na pinalaya ni Kirsty si Angus mula sa kanyang pagkakakulong sa kwarto. Sa tulong ni Lewis, pumunta sila sa lawa kung saan tinawag ni Angus si Crusoe. Lumitaw ang water horse na galit na galit. Umaatungal at nagmumukhang kakagitin si Angus. Sa kabila nito, sinubukan pa rin ni Angus na muling makipag-ugnayan sa kanyang kaibigan na nabigla sa pambobomba at muntik ng mamatay. Halos kagati ni Crusoe ang kamay ng bata bago muling lumubog sa tubig. Nakasagap ng amoy ng water horse si Churchill at pinangunahan ng mga sundalo patungo sa lawa. Sumabak ang mga sundalo sa tubig na may mga harpon. Lumapit si Crusoe sa dalampasigan at pinatay ang aso. Saka pinigilan ng mga sundalo ngunit natakot sa putukan. Isang sundalo ang nagpadala ng distress call, ngunit muling umatake si Crusoe at inilipad ang bangka bago tumakas. Humingi ng paumanhin si Hamilton sa ina ni Angus ngunit naantala ng distress call. Sa paniniwalang ang mga Aleman ang sumasalakay, inutusan ni Hamilton ang ina ni Angus at ang mga bata na pumunta sa selda. Nang matuklasan na nasa lawa si Angus, naghanda ang ina ni Angus na puntahan siya sa kabila ng utos ni Hamilton. Sa lawa, ginulo ni Crusoe ang mga sundalo at halos patayin sila. Sinubukan ni Angus na pigilan ang patayan sa pamamagitan ng pagpasok sa tubig ngunit nadulas siya sa isang bato, dumulas sa ilalim ng tubig, at nawala ng malay. Sumisid si Crusoe, sinagip siya, at iniwan siya sa dalampasigan kasama si Lewis. Sinubukan ng lalaki na gisingin ang bata habang binabantayan ni Crusoe. Dinala ni Hamilton ang ina ni Angus sa lawa at inutusan ng kanyang mga tauhan na magpaputok kung may makitang gumagalaw sa tubig. Habang wala pa sa malay, inalala ni Angus ang kanyang huling pag-uusap sa kanyang ama, na nagbigay sa kanya ng lakas at kumpiyansa. Nagkamalay si Angus at masaya siyang makita ang kanyang matalik na kaibigan na ngayon ay hindi nagaanong agresibo. Lumubog ang water horse sa tubig nang dumating ang kanyang ina at si Hamilton. Sinubukang ipaliwanag ni Angus at ng mga sundalo ang nangyari ngunit malinaw na walang naniniwala sa kanila. Inakusahan ng ina ni Angus si Lewis na naglalagay ng mga ideyang walang kabuluhan sa isipan ng kanyang mga anak, na iginiit na walang halimaw o mahika, tanging digmaan at kamatayan lamang. Nang tumingin siya, nakita niya ang higanteng nilalang, na nagpatunay na siya ay nagkamali. Iginiit ni Angus na mapayapa ang water horse, ngunit naputol ang sandali sa pagputok ng isa pang kanyan. Sinubukan ni Angus na iligtas si Crusoe sa pamamagitan ng pagtalon sa likod ng water horse upang hindi siya pagbabarilin. Habang natatakot, napilitang manood ang kanyang ina habang patuloy ang pag-atake ng kanyan. Tinatakbo ni Hamilton at Lewis ang kanilang bangka patungo sa ilalim ng lambat habang patuloy ang matinding pag-atake. Ginabayan ni Angus si Crusoe palayo sa lambat sa kabila ng walang tigil na kanyan. Ngunit nalito ang mga sundalo sa leeg ni Crusoe sa iniisip nilang periskopo ng submarine at patuloy ang pag-atake. Sumakay sa bangkang militar ang kanyang ina at ang iba pa upang iligtas si Angus. Nang malaman na kailangan nilang sumisid, halos makatawid sina Angus at Crusoe ngunit hindi nagtagumpay ng itaas ng mga sundalo ang lambat. Na-trap sila. Dumating sina Hamilton at Lewis at hinihikayat si Angus na palayain ang kanyang kaibigan. Sa kabila ng pag-aatubili, pinakawalan ni Angus ang pinakamatalik niyang kaibigan at bumalik sa kanyang pamilya. Sumisid si Crusoe sa kailaliman at tumalon ng matagumpay sa ibabaw ng lambat. Ginagamit ang kanyang bigat upang pabagsakin ang mga kagamitang militar. Pagkatapos, naglaho si Crusoe sa tubig. Naiwan si Angus na masaya. Kinabukasan, pinanood ni Angus at ng kanyang ina ang pagsikat ng araw sa lawa. Sa wakas ay tinanggap ni Angus na hindi na babalik ang kanyang ama. Nagtipon ng grupo upang makita si Crusoe na palayain ang sarili sa tubig.
Umatumal ng huling beses ang water horse at sumisid pa ilalim sa tubig. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ng matandang lalaki na may mga nagsasabing nakakita sila ng ganoong nilalang kamakailan lamang. Ngunit hindi na ito nakita ni Angus. Alam niya ito dahil siya ang batang lalaki sa kwento. Umalis ang mga turista sa pub na nasiyahan sa kwento. Sa labas, nag-aalalang naghahanap ang isang batang ina sa kanyang anak na si William, na naglalakad sa dalampasigan. Nakita niya ang isang malaking kakaibang bato na kahawig ng nakita ni Angus, na nagpapahiwatig na namatay na si Crusoe at nag-iwan ng isang anak na malapit ng ipanganak at magiging susunod na Loch Ness Monster.